Malapit na nga ang pasukan kaya payo ng lokal na kagawaran ng edukasyon, sanayin na ang mga anak na maging pamilyar sa paaralan para iwas iyakan sa hiwalayan sa mga magulang. Samantala nakahanda na rin ang kapulisan para tiyaking ligtas ang bawat estudyante, guro at mga magulang. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. 6 na araw bago ang pagsisimula ng pasukan, doble effort na ang paghahanda ng bawat paaralan para sa pagdagsa ng mga estudyanteng magbabalik eskwela sa June 16. Pero sa ikalawang araw ng Brigada Eskwela, bukod sa paglilinis at pag-iinspeksyon ng mga pasilidad ng bawat paaralan, nagpaalala ang Kagawaran ng Edukasyon ng Quezon City na sanayin o i-orient na ang kanilang mga anak sa nalalapit na pasukan para maiwasan na rin ang madramang paghihiwalay ng mga magulang at anak tuwing papasok ng school. Muling bubungad kasi ang mga batang masesepangs o separation anxiety sa kanilang nanay o tatay. Kaya nga po iniinganyo ng Kagawaran na sa Brigada Eskwela magkasama po ang magulang at yung bata. One way po para ma-introduce sa bata ang paaralan. Kasi kung first time po nila ito at maraming tao sa susunod na linggo, talagang magkakaroon ng anxiety. Aniya, paraan ito para maihanda ang pisikal at psychosocial aspect ng mga batang estudyante para sa maayos na pagsisimula ng academic year 2025-2026. Samantala, puspusan na rin ang paghahanda ng kapulisan para masiguro ang ligtas at payapang balik eskwela ng mga mag-aaral. Nasa tinatayang 27 milyong mag-aaral kasi ang inaasahang magbabalik sa kani-kanilang paaralan sa June 16. Kaya ang National Capital Region Police Office nauna nang mag-deploy ng mahigit 5,000 kapulisan sa Metro Manila. Kabilang dito ang 1,206 na pampubliko at pribadong mga paaralan. Habang sa Quezon City naman, 450 police personnel ang nakatakdang i-deploy sa mahigit 200 pribadong paaralan sa lungsod. We are setting up 43 police assistance desks in the key areas to respond swiftly and maintain strong presence where it matters most. It's about making sure that every child walk in their school feeling protected, every parent feel at ease, and every teacher is supported. Bahagi rin ito ng inisyatibo ng QCPD na panatilihing malakas ang seguridad sa bawat paaralan. Lalo pat noong nakaraang taon lang, bumaba ang kaso ng school crime incident sa lungsod. Noong 2024, nasa 21 insidente lang nai-record habang 45 naman noong 2023. Nangyari ang mga krimeng ito sa loob at labas ng mga paaralan na kinabibilangan ng qualified theft, robbery at gender-based sexual harassment. Yung krimen po sa school says bumaba po ng 46.66% from 2024 to 23. Duty po ng ating kapulisan ay mag-duty po sila ng 2 hours sa umaga, then 2 hours po sa hapon kung kailan uuwi na po sila. Para maiwasan po natin yung mga krimen. Bagaman hindi tinukoy ni Bumalay kung direktang sangkot ang mga guro o estudyante sa mga naitalang krimen, pagtitiyak niya, naresolba na lahat ng school incidents noong nakaraang taon. Isa rin sa mga programang nakatulong dito aniya ang 3-minute response na inisyatibo ni ngayoy PNP Chief General Nicolas Torre III. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.